Oh, sige na pala. Okay ka lang? Buka muna ito, halika. Buka muna. Ano, ikaw ba ay nakapag-desisyon ka na ba? Handa ka na bang tumistigo doon sa politiko na pinag-uusapan natin kahapon? Hindi ko alam eh. Ba't di mo alam? Dapat tumistigo ka na. Huwag kang kabahan. Meron tayong tinatawag. Yung, ano ba yun? Sinabi ko sa'yo kahapon yung Witness Protection, Security and Benefit Program. Yun yung tutulong sa'yo. Hindi ka nung pababayaan. Parang itong jacket na to. Ano meron sa jacket na yan? Yan, kasang-kasa sa'yo yan. Di ba? Ito. Yan. Yan. Ang sinasabi ko sa'yo, para tong jacket na yan. Tatanggalin yung lamig at takot mo. Di ba? Siya. Sige na. Feeling ko, duda ka pa rin Kinakabahan ka Halika. Peace ka na. Pupunta tayo dun sa Department of Justice. Mag-a-apply tayo ng programa na yan. Halika. Dali mo. Tumayo ko dyan. Teka, sandali ah. Kung matatanggap ako dito sa programang to, anong dapat kong gawin? Ganyan, kakaroon ka ng MOA o yung tinatawag na Memorandum of Agreement between you as testigo at ng gobyerno. Ano pa? Sabihin mo na. Ano pa? Sabihin mo na. Yung mga benepisyo na pwede kong makuha kung testigo ako o magiging state witness. Okay. Ganito yan. Sa oras na ma-admit ka sa programa, sigurado na yung security mo, yung seguridad mo, di ba? O magkakaroon ka pa ng escort service. Ha? Escort service yung bantay, hindi yung... Hindi, teka, sandali ah. Oh. Pinangangambahan ko lang, hindi kaya suhan naman ako pagka tumestigo ako? Kung magsinungaling ka dyan, kakasuhan ka talaga. Pero kung nagsasabi ka naman totoo, wala ka na dapat ipangamba. O, di ba? Kahit ikaw pa ay kasama sa kaso dahil ikaw nga ay testigo, hindi ka makakasuhan. Mabuti kung ganun. Magkakaroon ka pa ng house facilities. Puprovide sa'yo yan. Siyempre, bibigyan ka ng livelihood program na pwedeng tumulong sa'yo. Sige. Okay na ako sa ganung benepisyo. Hindi pa yan, pre. Magkakaroon ka ng reasonable traveling expenses. Alam mo ba, meron yun? Tapos magkakaroon ka pa nung tinatawag natin subsistence allowance. Pero, meron din bang health card? Kung ikaw ay magkasakit, tutulungan ka nila, i-admit ka sa ospital. Yan, bibigyan ka nila ng panggamot mo. Alam mo, basta wag lang akong mamamatay sa sakit, okay na ako eh. Pero, paano naman kung napatay ako habang tumitestigo? Kung napatay ka sa sakit o whatever, no? Oo. Kung nangyari sa'yo yan, nasa ilalim ka pa ng programa, bibigyan ka naman yung mga kamag-anak mong naiwan, tutulungan nila yan. Bibigyan ng di bumababa 1,000 pesos burial benefits. Bibigyan sila ng burial? Sila ang bibigyan ng 10,000 pesos burial benefits para ipalubing ka. Yan. Teka lang ha, medyo kinakabahan pa rin kasi ako eh. Huwag kang matakot. Kasi sa totoo lang, pag nakapagtestigo ka, maraming matutuwa at mapupurusahan na yung mga nagkakasala na yan. Tsaka, banggitin ko, yung sa burial benefits kanina, bukod doon, tutulungan din ng gobyerno yung mga naiwan mong mga pamilya, kamag-anak. Kunyari, minunod dyan, yung pag-aaral nila, patatapos nila yan. Paano? Pasok tayo sa loob. Sige, tara. Pasok tayo sa loob. Kapag natapos ka na magbigay ng testimonya, di kaya naresolba na yung kaso, o di kaya hindi na kailangan ng testimonya mo, pwede ka nang alisin sa Witness Protection Program. Sigurado kang ayos to ha? Oo nga. Ayos talaga to dahil nasa Philippine Development Plan to. Gusto kasi ng PDP na bigyan ng mabilis na resolusyon ang mga kaso. Lalo na yung mga kaso na may kinalaman sa korupsyon. Ibig mong sabihin, kung mabibigyan ng proteksyon, seguridad at benepisyo ang mga tetestigo, hindi sila matatakot na magsalita? Correct. At malaki ang tsansa na matugunan ang kaso. Ayos, di ba?